Alam po ninyo, ang laki ng ating pag-asa para sa katahimikan at pag-unlad ng Pilipinas kung ang mga Pilipino lang po talaga ay nagkakaisa at binabawasan kung hindi man talagang matanggal dahil naging ugali na nila yan, yung paninira sa nakaupong presidente or paninira na may kahalong inggit o kung anuman sa gobyernong tumatakbo sa kasalukuyan. Kasi ang international community, mga business group, mga turista, or iba-ibang gobyernong mauunlad sa Europe, Amerika, Canada, Japan, South Korea at iba pang bansa. Ang laki ng kanilang tiwala dito sa Pilipinas. At yung kanilang mga negosyante o mga foreign investor na ito ay patuloy na pinalalaki nila ang kanilang business sa Pilipinas dahil alam nilang maraming pagkakataon na pag-unlad ng Pilipinas, kaya sila dito gustong magnegosyo at maging turista na rin sa dami ng ating mga isla na meron tayong 7,500 island at marami dyan ay talagang kakaiba kumpara sa mga bansa na kanilang pinanggalingan. So pagdating sa kalikasan, pagdating sa mga magandang pagkakataon para sa iba-ibang business sa ating mga isla, nandun eh. Kaya lang ho yung sobrang politika, sobrang pamumulitika ng ibang Pilipino, yun po yung nakakasira. Nakakalungkot na ang pinanggagalingan pa ng sobrang pamumulitika ay yung mga dating naghahawak ng gobyerno. Na kung yung mapapansin nyo, mga taga-suporta ng mga Duterte ang talaga mas sobrang ingay. Alam nyo, marami na tayo mga naging dating presidente. Hindi naman ganyan. Nandyan si Erap Estrada na hindi nga natapos ang kanyang term, pero tahimik siya ngayon. Sumusuporta sa gobyerno. Si Gloria Macapagal Arroyo, dating Pangulo din yan ng 9 na taon. Hindi naman nag-ingay yan ng ganong katindi. Ngayon tahimik na tahimik at sinusuportahan ang ating pamahalaan. Siguro kung nabubuhay pa yung dating Pangulong Aquino, magiging tahimik lang din at hindi makikialam kasi ganun po dapat eh. Pagtapos na ang term mo, dapat manahimik na lang or sumuporta na lang sa gobyernong pumalit. Hindi yung tapos na ang term mo, ang feeling mo, ikaw pa rin ang Pangulo. Ang feeling mo, ikaw yung magaling. Ang feeling mo, ikaw yung dapat masunod. Diba? At sinasakyan naman ang kailang mga supporters at followers. Diba? Laging inahalin tulad na sila yung magaling kaysa nakaupo. Hindi naman ho pwedeng ganun. Kasi ang mga tao iba-iba, kahit nga magkapatid, magkaiba ang ugali, magkaiba ang priority, magkaiba ang diskarte sa buhay. Di lalo na po yung ibang tao. Kaya sana, please lang po, yung mga grupong ganyan na ayaw tumanggap ng bagong gobyerno, sana naman po bawasan nyo yung inyong mga personal interest at kung ano man. Kung gusto nyo maghawak ulit ng kapangyarihan, hintayin ninyo ang eleksyon. Diba? Para hindi labag sa batas ang galawan. At sa halip, habang wala pa yung eleksyon, ay di tumulong na lang. Kaysa sa kayo yung panggagalingan ng mga pag-aatake, paninira ng personal. Diba? Nakakaya sa international community. Hindi nyo nararamdaman yun, umanhid na talaga kayo. Marami mga bansa sa mundo ang naniniwala sa Pilipinas. Marami mga bansa sa mundo, mga negosyanteng yan, na may sariling mga pera dinadala dito dahil may pag-asa silang maging matagumpay ang business sila. Tapos nababasa nila, naririnig sa tindi ng social media at demokrasya sa Pilipinas na hindi makiisa sa kasalukuyang gobyerno. Sa halip, sila pa yung gustong magpabagsak sa gobyerno. Tayo tinutulungan ng ibang bansa para tayo umunlad, para maging matatag ang Marcos administration. Pagkatapos yung nakarang administrasyon at kanilang mga supporters, sila yung nagtutulak na pabagsakin at palitan itong gobyernong ito. Ano naman ang pinanghuhugutan yan? Hindi yan pagmamahal at malasakit sa bansa. Interest lang nila na makabalik sa power. Pera, kapangyarihan lang. Ganon? Di ba? So, nakakalungkot. Parang ginawa na nilang hanap buhay ang paninira. Ginawa na nila, pinanindigan na sila ang tama at ang mali ang gobyernong ito. Di ba? Yun ho kailang lagi sinasabi.
Di ba? Parang ang dating akala mo naman napakarami nilang nagawa. Akala mo naman nagtagumpay sila nung nakaraan. Akala mo naman sila lang ang nakagawa ng kabutihan nung sila nandoon. Samantalang, di ba sa nakaraang gobyerno, 3 taon naman ang matino dyan. 3 taon, pandemic Bagsak ang ekonomiya na. Ang dami nagutom nun. Lumubog tayo sa utang. Napakalaki ng naging utang na nakaraang gobyerno dahil wala tayong pera, tuloy-tuloy ang gastos dahil nga sa pandemic. Di ba? Although meron silang nagawa, pero hindi sapat yun. Pangalawa, tama lang at may ginawa kasi bilyon, trilyon piso ang ginastos ng bawat taon, bawat gobyerno, di ba? Una-una, hindi naman pera nila yan. Pera ng taong bayan yan At obligasyon ng kahit na anong presidente at kahit anong gobyerno gumawa ng development sa ating bansa. Hindi yan dapat tinatanaw na utang na loob kasi pera ng bayan niya. Obligasyon niya ng Pangulo ng bansa na gumawa ng mga project. Hindi ibig sabihin gumawa sila ng project, meron tayong utang na loob sa kanila o ating pasalamatan ginawa. Hindi. Obligasyon nila yan. Diba? Kaya nga dapat, respeto sa bagong Pangulo. Respeto sa kapwa. Respeto sa bagong gobyerno. Wala sila nun Dahil sila yung nasa likod ng paninira at gusto nilang pabagsakin ang ating pamahalaan na ang nagsasaper, ang naaapektuhan ay maliliit, may hirap. Yung mga negosyante, mayayaman, or yung mga magagandang hanap buhay, hindi sila masyadong apektado sa kanilang ginagawang yan. Ang apektado dyan ay yung talagang mahirap ang buhay. May income, hindi sapat sa pangailangan. Lalo na yung talagang walang income. O may trabaho man tsamba-tsamba lang o extra-extra lang. Yan ang kawawa. Yang mga driver, mga simpleng manggagawa, magsasaka, estudyante na kulang sa pera kaya napipilitang mag-aral sa public school. Di makapag-aral sa private kasi kulang ang pera ng pamilya. Yan ang apektado. Yung mga vendors, yung mga simpleng pamilya, yan po ang kawawa sa sobrang politika dito sa ating bansa. Ang mayayaman, baliwala yan. Ang mga may kakayanang maghanap buhay, apektado sa mga bilihin, lahat yung global problem, pero hindi ho yan nagpapagamit. Ang mga mahihina or yung may kahinaan, yun ang inaabuso, sinamantala para gamitin, yung ginagamit sa mga rally. Ay, di ba? Yung iba dyan bayaran dahil tumanggap ng pera para sumama sa rally. Yung iba dyan naingganyo lang para sa maling paniniwala na kumbisi lang. Yung mga ganon. Kung nagrally kayo para suportahan ng gobyerno, nagrally kayo para paganday ng gobyerno, sasama-sama pa tayo dyan. Ibig sabihin, maraming sasama. Pero ang agenda ay paninira, pamimersonal, pagmumura. Sino naman sasama dyan? Pagpaninira, pagpapabagsak ng gobyerno, pagmumura ang agenda, hindi yan nakakatulong. Nakakahiya. Kahiya-hiyang galawan. Dahil ultimong Pilipino hindi sasama. Kaya nga pakaunti na ng pakaunti sila, di ba? Alam yan na matitinong Pilipino.